Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sino sa atin dito ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Lahat ng gustong pumunta sa langit. O sige, pagdarasal ko, nakuhanin na kayo ni Lord. O di ba lahat naman tayo gusto natin pumunta sa langit? No? In His time, of course. No? In His time. So mga kapatid, sa araw na ito ay ating pinagdiriwang at ginugunita ang lahat ng mga kaluluwa na kasama ng Panginoon sa langit. Na? Kung merong mga individual fiesta, ang mga canonized saints, marami po kasing mga banal na hindi naman naproklama o na-canonize o naipahayag ng simbahan bilang mga santo. Subalit, marami pa rin mga banal, no? Na ngayon ay kasama na ng Panginoon sa langit. Mga simpleng tao. Alam niyo po mga kapatid, ako po magte-34 years na po akong pari this November, at ako ay saksi sa simbahan, napakarami pong mga banal, mga simpleng tao, mga tahimik na tao, tahimik na gumagawa ng mga sakripisyo para sa simbahan at para sa kapwa. Hindi man nila itinuturing na sila ay mga banal, pero sa tingin ko, sila ay mga candidate. Alam niyo po ba, si Pablo, kapag siya ay nagsasalita sa mga Christian community na kanyang dinadalaw, madalas ang kanyang introduction ay ganito, Beloved Saints of God. No? At ganoon din ang bati ko sa inyo ngayon, Beloved Saints of God. No? Kaya mga kapatid, sa totoo lamang lahat po tayo dito ay saints in the making. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a saint in the making. Tingnan mo nga yung mga mukha ng katabi mo, kung mukha nga silang magiging santo. Yan ba ang mga mukha na magiging santo? Wala naman po yan sa mukha. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso, ang ating kalooban. Amen? So mga kapatid, paano nga ba ang maging banal? Una-una mga kapatid, hindi ito porkit namatay ka, banal ka na, hindi ganun. No? Kasi, let us not be presumptuous. No? Madalas kasi medyo hindi ko man nagugustuhan yung narinig ko na pag may namatay, huwag ka nang malungkot, nasa langit na siya. Huwag nating sabihin naman agad yun. Hindi naman tayo Diyos. No? Sa totoo lang, lahat po tayo ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. At ang Diyos lamang ang magpapasya kung sino ang papasok sa langit at kung sino ang hindi. Kaya huwag nating pangunahan ng Diyos. No? Huwag nating pangunahan na sasabihin mo kaagad, huwag ka nang malungkot, nasa langit na siya. Paano mo nalaman? Di ka naman Diyos, di ba? So yun, subalit tayong lahat ay umaasa na tayong lahat ay makakarating sa langit. So ngayon mga kapatid, pag tinanong ko kayo, sino sa inyo ang gusto maging santo, madalas ay hindi tayo magtataas ng kamay kasi natatakot tayo. Kadalasan kasi ang nakikita natin mga santo, yung nakaranas ng matinding violence, no? Yung ipinako sa krus, sinunog ng buhay, pinakain sa leon, mga ganun yung mga santong naisip natin. Ano? Naisip natin yung mga santong matigas, bato, kahoy, walang buhay, malamig. Subalit alam niyo mga kapatid, ang tunay na santo ay tulad din ng bawat isa sa atin. Kung babasahin natin ang talang buhay ng ating mga santo, marami sa kanila ay hindi na iba sa atin. Marami sa kanila ay maari mas makasalanan pa nga kaysa sa atin. Diba? Isa na nga halimbawa ay very madalas na ginagamit na halimbawa ay ang buhay ni San Agustin. No? I'm sure makaka-relate yung marami sa inyo dahil si babaero, lasanggero, sakit ng ulo ng kanyang asawa. Subalit nang makilala niya ang Panginoon, nagawa niyang talikuran ang kanyang pagiging makasalanang buhay at siya ay nagsimula ng bagong buhay pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga, paano nga ba maging santo? Hindi naman nahulugan na perpekto ka.
Kasi wala naman taong sinilang na perpekto, no? Iisa lamang yun, si perpekto mismo. Walang taong sinilang na perpekto na. Maliban, isa lang yun, si Birheng Maria. Ang taong isinilang na walang kasalanan. Subalit tayong lahat ay isinilang sa pagkakasala, we are all prone to sin. Lahat tayo ay may likas na kahinaan, madali magkasala, at laging naaakit ng kasalanan. Kaya nga tayo ay naparito si Kristo upang tayong lahat ay tawagin. Tawagin tungo sa buhay kabanalan. Subalit kung nais nating makarating sa langit, ang daan patungong langit ay nagsisimula na ngayon pa lang. Nung ako ay nag-aaral pa bilang seminarista, palaging sinasabi sa aming mga professor, heaven is here but not yet. Ulitin nyo nga, heaven is here but not yet. So, ibig sabihin noon, ang langit, kung nais nating makarating sa langit balang araw, ang langit ay nagsisimula na ngayon dito pa lang. Madalas kasi pag iniisip ng langit, tumitingala tayo no? Ang totoo mga kapatid, heaven is not a physical place. Heaven is a disposition. No? It's a disposition. And it is because it is a disposition, heaven starts now, here and now. Dito na yan nagsisimula. At ito'y nagsisimula sa pamagitan ng isang desisyon, sa pamagitan ng isang pagpapasya. Kailangan magpasya ka. Anong pagpapasya? Unang-una, tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Tatalikuran completely. Hindi pwedeng partial. Kinakailangan complete turn around. No? 180 degrees, hindi 360. No? 180 degrees turn around. Kailangan magpasa tayong talikuran ng kasalanan. Yun ang unang hakbang. Yun ang unang desisyon. Hindi siya madali. Subalit sa biyaya ng Diyos, magagawa natin yan. Pangalawang hakbang ay ang sumunod sa Panginoong Hesus. Ang sumunod sa kanyang landas. At kaya nga po mga kapatid, bago umakyat si Kristo sa langit, ay itinatag niya na ang landas na ating tatahakin. At ang gagabay sa atin ay ang ating simbahan. No? Kailangan kasi natin ng gabay sa mundong ito na maraming nagpapanggap na sila ang simbahan. Maraming nagpapanggap na sila ang mga propeta ng Diyos. Subalit mga pawa silang mga fake prophet, mga manlilin lang. Kaya kinakailangan natin ng gagabay, tiyak na gagabay patungo sa landas upang tahakin natin ang landas ng kabanalan. Kaya nga po mga kapatid, ang daan ng kabanalan ay isang landas na dapat nating tahakin. Okay? So tingnan natin, magbigay tayo ng ilang mga tips. Paano ba naging banal ang mga kinikilala nating mga banal, mga saints, mga kinikilala nating mga saint. Halimbawa na lamang, isang very popular saint ay si Saint Therese of the Child Jesus, no? Saint Therese of Lisieux. Ano bang kanyang sabi? Kung nais mo maging banal, do ordinary things in extraordinary ways. Do ordinary things in extraordinary way. Paano ba yon? No matter how simple a thing is, kung gagawin natin ito ng may buong pagmamahal, kung gagawin natin ito ng may talagang pagbibigay ng sarili, yung bang hindi ka mediocre, kasi madalas, di ba, yung mga taong tamad, ano ba yung attitude nila? Pwede na yan. Kahit na hindi pinaghuhusay. Basta lang magawa, pwede na yan. Kapag gano'n ang attitude natin, yun ay there is lack of love. Walang pagmamahal yun. Sapagkat kung kayo nagmahal, alam ko naman nakaranas na kayo magmahal, kung kayo nagmamahal, your only desire is to give the best for your beloved. Amen? Yun ang gusto mo, di ba? Give the best kasi mahal mo yung tao. So kung bawat ginagawa natin, let's say, mga choir, no? Kung bawat gagawin ninyo ay hindi lang porke basta makakanta,
kundi talagang mapaghusay, na may pagmamahal. Kung bawat ginagawa natin ay binibigay natin ng buong husay at pagmamahal, we are doing ordinary thing in extraordinary ways. Yun ang daan tungo sa kabanalan. No? At isa pa, kay Santa Teresa naman ng Calcutta, sabi naman niya, not all of us can do great things, no? Tayo mga simpleng tao, not all of us can do great things, but we can do small things with great love, no? We can do great things with great love. At sabi nga ni Santa Teresa, ay hindi man tayo makapagpakain ng libo-libo, subalit pwede tayo magsimula magpakain ng isang taong nagugutom at walang makain. No, hindi kinakailangan maramihan agad. Pwede naman tayo magsimula sa isang tao na gumawa ng kabutihan. Alam niyo po mga kapatid, no matter how simple, every act of love, every act of generosity is a step to being holy. It's a step to being a saint. Kaya nga po, every step you make each day can be a step towards your sainthood. Okay? At bilang mga santo, ang mga santo daw ay isang taong inihiwalay. O sa English, someone who is set apart for God. So tayo mga kapatid, bilang mga naglilingkod na simbahan, dapat nilalagay natin sa ating sarili, I am already a person set apart for God. Sabihin nyo nga yun, I am a person set apart for God. Dapat ganun ang mentalidad natin. Tayo mga taong ibinukod na. At dahil tayo mga taong ibinukod na para sa Diyos, huwag na tayong nakikigaya pa sa paraan ng mundo. Kasi ang paraan ng mundo ay paraan ng makasalanan. Dapat tayo ay naiiba. No? Naiiba but not necessarily nerd or, di ba? Hindi naman ganon. Okay? We are people set apart for God. Okay? Sa mga kapatid, muli, ang isang taong banal ay hindi naman taong perpekto, kundi isang taong nagpasya upang ang kanyang buhay ay baguhin ng biyaya ng Diyos. No? Isang taong nagpasya na magbagong buhay. So ganun ang mga santo. Somebody who already decided, sabi nga ng Panginoon, di ba? Sino man ang nais na maging alagad ko, kinakailangan limutin ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, at sumunod sa akin. Kaya nagsisimula talaga lagi yun sa desisyon. You have to make that choice. You have to make that decision. The decision to deny yourself, to turn away from the worldly things, no? Deny yourself and carry your cross. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo, merong naghihintay na krus para sa atin. By cross, I mean mission. Mission mula sa Panginoon. We have to share in the mission of Jesus. No? May naghihintay sa atin, iba't ibang gawain. Like ako, ang aking palang krus ay ang pagiging pari. Na ako'y nagdesisyon upang tanggapin ang krus na ito at pasanin ito habang ako'y nabubuhay. So lahat tayo, we need to make that decision, that choice, to carry your cross. The cross that will be given to you by the Lord. Hindi lang yung cross na binibigay ng mundo. Hindi po lahat ng cross ay krus na nagpapabanal. Ang krus na nagpapabanal lamang ay ang krus na binigay ni Kristo. Ang pakikihati sa krus o sa misyon ng ating Panginoon. And it is only by carrying our cross that we can follow the Lord as disciples. Kasi yung iba, ayaw nila ng sakripisyo, ayaw nila mahirapan, gusto nila susunod lang kay Jesus. Pag sumusunod ka kay Jesus na wala kang dala ng, hindi mo dala ang krus mo, ang tawag sa iyo ay Meron. Meron ka lang. Ikaw ay nanonood lamang.
At ngayon kayo nanonood lamang, hindi ka alagad ni Kristo. No? Kaya nga po yun, tatandaan natin, the way to become a saint is to not deny yourself, carry your cross, and follow the Lord. Kaya nga po mga kapatid, totoo, hindi madali ang maging santo kasi lagi ito may kaakibat na sakripisyo. Sakripisyo. Konting trivia. What is the difference between sacrifice and suffering? Bukod sa spelling, what is the difference? The big difference is you embrace suffering with love, and that makes it a sacrifice. When you embrace suffering here on earth with love, that becomes a sacrifice. And a sacrifice is something that is offered. You offer it. Di ba pag sinabing sacrifice, you offer it. You offer it to God. No? At dahil doon, yung iyong mga sakripisyo ay nagiging daan na iyong kabanalan patungo sa Diyos. Okay? Kaya nga po mga kapatid, no, huwag natin kaagad para hindi tayo matakot. Kasi natatakot tayo dahil ang nasa isip natin pag mga santo, yung mga pinapakain sa leon at sinusunog ng buhay. Hindi naman lahat ng naging santo ay ganoon. No? Hindi naman lahat ng naging santo ay naging brutal at violente ang kamatayan. Hindi naman ganoon lahat. Kaya huwag tayong matakot. Kaya ako sinasabi huwag tayong matakot kasi ang pagiging santo ay hinahangad. It is a life that is desired. Kasi pag hindi mo siya hinangad, hindi ka mag-e-effort na maging santo. Hindi tayo, oo nga ang pagiging banal ay biyaya ng Diyos, subalit meron tayong participation. Hindi pwedeng dasal lang tayo ng dasal at simba tayo ng simba. Diba? To summarize it all, how to become a saint, sabi ni Lord, tatandaan lang natin ito, no? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. So that is the formula. That is the formula to become saints, no? Now whatever we do it out of love. No, even how we deal with our enemy, we deal with our enemy with love. Kaya nga po mga kapatid, paano naman magiging santo kung simba ka ng simba tapos nagnanakaw ko naman pala, no? Yan ang problema natin sa bansa natin. Tayo ay isang Kristiyanong bansa, pero sa ngayon tayo ay nasa matinding krisis ng korupsyon. Dahil tayo ay simba ng simba, mga Kristiyano, pero nagnanakaw naman pala sa bayan. Kaya nga po mga kapatid, ang araw na ito ay dakilang araw na tayo pinapaalahanan na tayo ay mga taong set apart for God. May pangako ng Panginoon sa atin Di ba? Bago siya umakyat sa langit, may pangako na, ako'y aakyat sa tahanan ng Ama at doon ay ipaghahanda ko kayo ng mga silid. Di ba? Ipaghahanda ko kayo ng silid at kayo aking babalikan upang isama sa tahanan ng Ama. Kaya nga po yung araw na yon, tayo babalikan ng Panginoon, yun ang dapat nating paghandaan. Kasi dadating ang araw na yon, whether we like it or not. At sa totoo lang, dapat pinaghahandaan natin at pinaghahandaan ng may pananabik. No? May pinaghahandaan ng pananabik. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, yun naman lahat ang goal natin. To be with the Lord. Di ba? In the house of the Father. Yun naman lahat ang ating kagustuhan. Kaya harinawa, balang araw, tayong lahat ay magkita-kita sa langit. Sabihin mo nga sa katabi mo, magkita tayo sa langit. O, sige, tayo na kayo.